So, tayo manalangin. Pamang banal, Diyos na magpangyarihan sa lahat, sa umagang ito, tunay na ikaw ay naramdaman namin ang iyong banal na presensya. Ang banal na Espiritu Santo ay aming natanggap sapagkat kami muli mong tinipon sa dakong ito upang muli ikaw ay aming papurihan sa mga awit, sa panalangin at sa pagtitipon-tipon at sa paggawa ng mga gawain para ikaw ay malugod sa amin. Tunay na hindi mo kami pinabayaan sa nagdaang mga panahon na kami inalagaan, pinoteksyonan, Lord God. Thank you for everything, Lord. At sa umagang ito, nawa muli mo kaming antabayan at papagpalain sa mga banal na salitang marinig namin mula sa iyong banal na kasulatan. Sa banal na pangalan ni Jesucristo. Amen. So good morning at welcome sa lahat na naririto. At itong araw na ito ay isang araw na mahiwaga, makapangyarihan, at kanga sa English, a very momentous event. Every Sunday is a Lord's Day and happy day. At masaya tayong nagkikita-kita. At sa umagang ito ating mapapakinggan ang isang pamagat o sermon topic na sa English ay ganito ang sinasabi. The Architect of the Soul. The Architect of the Soul. Sa Tagalog, ang arkitekto ng kaluluwa. May nagsabi na sa English na no one is poor who had a godly mother. No one is poor who had a godly mother. Sino po ang may sabi niya? Walang iba kundi si Abraham Lincoln. Sa Tagalog, walang taong mahirap kung mayroon siyang makadiyos na ina. Kayamanan ang may tuturing ang inang may takot sa Diyos. Ang inang nagtuturo ng kabanalan ay nag-iiwan ng pamana na higit pa sa ginto. Bible reference, Proverbs chapter 31, verse 25 hanggang 30 o sa mga kawikaan, chapter 31, verses 25 to 30. Ito po ang ating mapapakinggan. Kalakasan at kamahalan ay siyang kanyang suot at kanyang tinatawanan ang panahong darating. Verse 26, binubuka niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. Verse 27, kanyang tinitingnang mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Verse 28, nagsisibangon ang kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad, gayon din ng kanyang asawa at pinupuri siya niya. Na sinasabi, maraming anak na babae ay nagsisigawa ng may kabaitan, ngunit ikaw ay humihigit sa kanilang lahat. Verse 30, ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Ang makapangyarihang pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumaatin sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. The unsung architect. Ano ba ang gawain ng architect? Ang arkitekto po ay nagde-design. Siya ang designer ng structure. At hindi lang siya nagde-design, kundi ino-oversee niya. Sinusubaybayan kung ang kanyang dinesign ay sinusunod ng engineers, ng mga workers na nagtatayo ng building. So, sa English, we often celebrate great leaders, engineers and artists, but the most enduring structures are not built of stone. They are built in the hearts of children. A good mother is an architect of the soul.
shaping the next generation through a unique blend of strength, tender love, and faith. Sa Tagalog, ang hindi kinikilalang arkitekto, madalas nating ipinagdiriwang ang mga dakilang pinuno, inhinyero, at mga alagad ng sining. Ngunit ang pinakamatibay na mga istruktura ay hindi gawa sa bato. Ang mga ito ay itinatayo sa puso ng mga bata. Ang isang mabuting ina ay arkitekto ng kaluluwa na humuhubog sa susunod na henerasyon sa pamagitan ng natatanging templa ng lakas, marudog ng pagmamahal at pananampalataya. A godly mother builds with strength and dignity. Yan po ay nakasulat sa ating reference, Proverbs 21:25. Hindi tinuturing na perpekto ang ating ina. Hindi sila perpekto. Subalit, nakikita natin sa kanila ang kalakasan na mula sa Diyos. Sinasabi sa reference na tinatawanan lang nila kapag ikaw ay nasa Diyos at binibigyan ng lakas ang ating ina, ang mga darating na araw, anumang krisis, ay hindi nagtatawanan lamang. Kung mga baliwala yan, she finds her strength in the Lord, which allows her to laugh at the days to come, knowing her family is grounded in God's grace and not from your own ability. Hindi galing sa kanyang lakas. Kaya kung mayroon tayong ina na single mother, iniwan ng tatay, nag-iisa sa buhay, pero kayang arugain ang ilang mga anak, ay sila ay sapagkat matatawag natin maka-Diyos na ina. Ating alalahanin sa Book of Exodus, chapter 2, kung itong binabasa natin, at sa mga susunod pa mga chapters. Kung kilala nyo at naalala si Jochebed o si Jochebed, sino siya? Siya po ay ina ni Moses. At ang kanyang mga anak ay si Aaron at si Miriam. Si Jochebed ay isang Hebrew woman. At alam niyo, ipinanganak niya si Moses at the age of 130 years old na siya. 130 taong gulang. Subalit biniyayaan pa siya ng Diyos na isang anak na siya ay si Moses. Nagkataon nung ipinanganak si Moses, mayroong decree si Pero na sinabihan ng mga midwives o kumadrona na sino mang ang nagpaanak sa panahon na yon ay itapon sa Nile River hanggang malunod at mamatay. At alam niyo, ginawa ni Jochebed na ina ni Moses, itinago niya ng 3 buwan si Moses sapagkat ayaw niya itong itapon sa Nile River at mamatay lamang. 3 months niya itong kanyang itinago. Subalit nung hindi niya na ito may tago ng matagal, ay gumawa siya ng papyrus basket at ipinaanod niya sa Nile River ang 3 buwang si Moses. At nagkataon ito'y nakita ng anak ng Pero. At inutusan yung kanyang servant na tingnan. At ang makita yung isang sanggol ay napakaganda. Kung kaya't ito'y dinala, kinuha, inadapt, at hindi sinabi sa Pero. At hanggang ito'y lumaki. At kailangan ang may mag-alaga na isang nurse. At ayaw nilang kumuha ng Egyptian. At si Miriam, sapagkat malapit doon sa anak ng Pero, na mabait naman, ay kanyang rinecommend ng isang nurse na mag-aalaga kay Moses. Na hindi alam ng anak ng Pero na siya o yun ay si Jochebed, ang tunay na nanay ni Moses. Kung kahit alam niya ang mangyari sa pagkatunay niyang anak, siyempre, gano'n na lang ang pag-alaga niya hanggang sa lumaki ang bata na si Moses. Kunin natin ang point of view na si Jochebed, hindi lang siya nag-build ng isang papyrus basket, but she builds
she was building a future leader. Hindi lang siya gumawa ng paper's basket upang doon itago si Moses at anurin sa Nile River, kundi hindi niya alam na darating ang panahon na ang batang sanggol na yun ay magiging isang leader upang tulungan makalis sa pagkaalipin ang Israel. Ganon ang Panginoong Diyos. Tumulong. So, anong uri ng nanay si Jochebed? Anong klaseng nanay siya? Ang mga nanay ngayon, matutularan ba ninyo si Jochebed? Si Jochebed, she didn't let fear paralyze her. Bagamat ang decree ay decree ng pero na sino man ang sumuway ay maaaring mamatay. Pero hindi siya patalo sa takot, hindi siya na-paralyze. Linabanan niya ang takot. Yun ay si Jochebed. The strength of mothers is not measured by the cleanliness of your home, but by the fierceness of your prayers and your trust in God during crisis. Dumarating ang crisis sa ating buhay. Ang ating mga nanay ay hindi alintana kung ano mangyayari kahit ibigay ng kanyang buhay upang kanyang mga anak ay mabuhay lang. Tanda natin maraming nanay sa ngayon ang hindi natin alam nagdurusa, walang trabaho, ang iba ay kung ano na lang gagawin para mapag-aral ang kanilang mga anak. Tagalog, hindi nasusukat ang lakas ng ina sa kalinisan ng tahanan, kundi sa masigasig na pananalangin at pagtitiwala sa Diyos sa panahon ng kagipitan. A godly mother. Sacrifices for the future. Tandaan natin ang isa pang nanay na walang iba kundi si Hannah. Si Hannah ay matagal na walang anak. At ipinalangin niya sa Diyos na magkaroon siya ng anak sa tagal ng panahon. Sabi nga, motherhood is the ultimate picture of sacrificial love, modeling Christ's own sacrifice. It is a love that pours out, giving the marrow of her bones to nurture another life. Tagalog, ang pagiging ina ay ang pinakamatinding larawan na nagsasakripisyong pag-ibig na gaya ng pinakita ng Panginoong Hesukristo. Isang wagas na pagmamahal, inaalay ang kanyang buong pagkatao upang palaguin at linangin ang isa pang buhay. Si Hannah, ganun ang ginawa. Nung bigyan siya ng anak ng Panginoon, ano ginawa niya? Ito ipinaglingkod niya sa Diyos. Gaya ng pangako niya. Hindi niya sinarili. Lord, ito ang anak na binigay mo sa akin. Na sino bang anak na yon? Diba? Nakasulat yan sa 1 Samuel chapter 1 verse 27 and 28. When Samuel was born, she surrendered him to God's service. That is the hardest sacrifice. Holding your child with an open hand, trusting that God's purpose for them is better than your need to hold them tight. A good mother teaches her children that they were made for God's purpose. Not just for her own pleasure or comfort. Hindi lang sa kasariling kasayahan at ginhawa. Gusto nating yakapin, mahalin ang ating mga anak. Subalit dumarating ang panahon na kailangan natin na ibigay siya sa Panginoon upang maglingkod sa Diyos. Sapagkat binigay niya sa iyo ang anak na yun. Ganun ang ginawa ni Hannah. Hindi niya sinarili. Hindi sakin ng pagmamahal si Hannah. Sa anong uri ng ina si Hannah? Yun ang tinatawag na sacrificial love. Na hindi lamang para sa kanyang anak, kundi unang-una sa Diyos. A godly mother leaves a legacy of faith. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Iniiwan ang pamana ng ina ay ang pananampalataya. So kilala niyo siguro si Timothy. Timothy was a mighty leader.
But Paul specifically credits the faith of his mother, Eunice, and grandmother, Louise. Bagamat si Timothy ay isang naging dakilang tagapanguna sa mga iglesia at katulong ni Paul, subalit ang sabi ni Paul, mas binibigyan niya ng tingting credit ang magulang ni Timothy. Sapagkat si Timothy ay hindi magiging maganda at magaling na tagapaglingkod kung hindi siya tinuruan ng kanyang ina na si Eunice. At si Eunice naman ay tinuruan ng kanyang ina na grandmother ni Timothy na si Louis. Think of Susanna Wesley, isa pang ina. Si Susanna Wesley ay nabuhay noong 17th century. Siya ay ina ng 19 lang naman na anak. 19? Alam ako dito sa Bicol mayroong 26. 19 ang anak nito ni Susanna Wesley. Sa gitna ng kaguluhan sa England noong taon yun, 17th century, tagal na ito, pero ito'y famous na mother. Sapagkat sa 19 na anak, bagamat sila'y napakahirap, halos wala silang kinakain, subalit napalaki niya ang kanyang mga anak na ito. Bagamat yung siyam ay hindi nabigyan ng mahabang panahon na mabuhay, out of 19, 10 lang ang talagang nabuhay na mas matagal. Sa kanyang bilang ina, alam nyo, ang karakter nitong si Susanna Wesley, ang ginagawa niya, nagkakaroon siya ng oras sa isang linggo, 1 hour, na bawat isang anak ay tinuturuan niya tungkol sa salita ng Diyos. Nakikipag-usap siya. Umuupo siya in 1 hour, individually, sa isang linggo. Kailangan may isang oras siyang linalagay na schedule para ito ay turuan hanggang sulumaki. At hindi niya alam, sa mga anak niya yun, isa ang naging leader ng iglesia na si John Wesley, na isang founder ng isang iglesia. Dahil sa kanyang pagiging matatag na ina. Sa Proverbs 13:24, o Kawikaan 13:24, sinasabi, siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Ngunit, siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Kumbaga ito yung general term na spare the rod and spoil the child. Kung minsan, lubos tayong may mga ina na talagang buhos ang loob na nagbibigay ng advice o payo sa mga anak. Subalit may mga anak talagang suwail. So yung sinasabi sa Kawikaan na paminsan-minsan, parurusahan natin sila. Huwag nating hayaan sapagkat mayroong lumalaking anak na spoiled. Kaya nakikita ninyo, mayroong isang kwento na yung isang anak na naging sikat na player sa basketball, sabi niya, salamat at ako'y palaging pinapalo ng nanay ko. Sabi niya, sapagkat kung hindi ako tatangkan. Alam niyo kung bakit? Kasi pag pinapalo siya ng nanay niya, ito tinatamaan ito. Yung growth hormone dito. So, tumatangkad siya dahil ito ang tinatamaan siya. Tumangkad nga siya, takay center pa siya sa basketball. So, salamat. Kasi sabi niya naman ko yung maliit pa, pasaway ako. So, salamat naman, tumangkad ako. Yun naman mabait. Hindi tumangkad dahil alam niyo pag mabait, di ba sabi na nanay, dito naman sa ulo siya palaging hinahawakan, mabait na bata, dito mabait kang bata. Hindi siya pinapalo kasi mabait. So hindi tumangkad. Kaya yung mga alam niyo na, mababait, kung hindi kayo tumangkad, mababait kasi kayo. That is an anecdote. So maganda pala maging pasaway. Tumatangkad kasi dito pinapalo sa likod. So, anecdote. That is an anecdote. Pero totoo naman. Yung hindi masyadong matangkad, hindi naman mababa, tama lang. Maminsan-minsan lang napapalo. Alright? So, application. Your consistent, quiet daily faith. Reading the Bible, praying over children,
and teaching kindness leaves a stamp that time cannot erase. So maganda ito. Iyon daw, pagtuturo natin ng tunay na pananampalataya sa ating mga anak, at pagtuturo ng mabuting asal at ugali, ay nag-iiwan ito ng parang stamp. Ano bang stamp? Yung seal or rubber stamp. Iba pang mga dokumento, walang dry seal, walang rubber stamp is not valid in official. Matagal yan naalis. Hindi yan maalis. Yan ang parang stamp sa kanilang puso na maging ang panahon na hindi kayang mawala yun. Yan. Isa pang nanay na huwag nating kaligtaan, ang nanay ni Jesus. Ang nanay ni Jesus, biologically, na si Virgin Mary, was the great mother of all mothers. Bakit? Sapagkat nung siya ay naging ina, sa Book of Luke, na ang lahat nakikita niya sa kanyang anak ay kanyang iningatan. Yun ang maganda kay Mary. Iningatan niya. Ang pinagbulay-bulay sa kanyang puso. Nakita niya kung paano sinilang si Jesus. At alam niya ang mga pangyayari, ang sinabi ng angel, ang pakikipag-usap niya sa Panginoon. Lahat yun ay nakatatak sa puso ni Mary. Na bagamat hindi siya ang may dala ng krus nang nakita niya nagsasakripisyo at suffering si Jesus. Subalit bilang ina, alam natin kung naging ina na tayo ang nahihirapan kapag ang ating anak ay nagdurusa. Ganun ang naranasan ni Mary nung panahon na yun. Halos ang kanyang puso ay mawasak nang makita niya na si Jesus ay pinaparusahan, wala namang kasalanan. Subalit, iyon ay iningatan niya sa puso niya. So Mary was a godly mother. She was the first disciple ni Jesus sa totoo lang. Siya ang unang-unang naniwala at nagkaroon ng pananampalataya na si Jesus ay hindi lang isang tao, bagamat siya ginamit ng Diyos bilang kasangkapan na maging ina ng isang nagiging Mesaya. Siya ang ina na lahat ng kabutihan ng mga nabanggit na mga ina ay naroon sa kanya. A picture of grace. A godly mother is God's love with His skin on. She is a glimpse into the comforting nature of God Himself. Itong ating babasahin sa Isaiah chapter 49 verse 15. Malilumutin ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito'y makalilimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Kaya tandaan natin muli ang sinabi ni Abraham Lincoln, no one is poor who had a godly mother. May isang Pilipina na maagang namatay ang kanyang ama. Sila lang dalawa ng kanyang ina ang nakikipag-struggle, nakipaglaban upang mabuhay. Ang ginawa ng anak, sinabi niya sa ina, sapagkat nahirapan na tayo dito sa Pilipinas, gusto kong magtrabaho sa Middle East. At pinayagan naman siya ng kanyang ina. This is a true story. 15 years na nagtiis siyang hindi umuwi. 3 years ang contract, dapat umuwi siya ng 5 times sa loob ng 15 years. Subalit inipon niya ang pera. Inipon nitong Pilipina. Upang lamang, sabi niya, susurprisahin ko ang aking nanay na pag uwi ko, hindi na kami titira sa kubo. Ibibili ko siya ng sarili naming magandang tahanan. Buo ang kanyang loob. For 15 years, kaya niyo bang magtrabaho sa ibang bansa? 15 years? Na walang uwian? Ganun ang ginawa ng anak na itong babae. Umuwi siya upang surprisahin. To make it short, to make the long story short, ika nga, nandun na siya sa kanyang tahanan at tinawag niya, ina, nandito na ako. Makakabili na tayo ng kubo, mapapalitan na natin ang kubong itong bahay. Bibili na tayo ng kasangkapan at ng gusto natin sapagkat nakapag-ipon na siya.
Tinawag niya. Subalit ang lumabas ay hindi ang kanyang ina. Isang taong hindi niya kilala. Nasaan ang aking ina? Sabi nung taong naroon, ako na ang may-ari nitong kubo ninyo. Binili ko sa iyong ina. Nasaan si nanay? Sabi ng anak, ang sagot ng taong nakatira na doon sa kanilang kubo, matagal na siyang namatay. Ganun na lang ang hakulhul ng anak na ito. Ganun na lang ang kanyang kahirapan, halos maglupasay. At yan ay nakikita kung kayo nanonood ng YouTube. It is a true story. Hindi malaman ng anak ang gagawin. Sumisigaw siya. Nanay, matagal kong nag-ipo, matagal kong tiniis na hindi umuwi. Subalit, nasaan ka na? Kahit sa araw na ito, habang ang ating ina ay naririto pa at nakikita natin, huwag nating hayaan hindi sila yakapin, mahalin at pasalamatan. Mayroong mga anak na natitiis ang kanilang ina, subalit ang ina kailanman ay hindi natitiis ang kanilang mga anak. Tanda natin, alalahanin natin ang mga paglingap ng ating mahal na ina. Mula nang tayo isilang at itinaguyod hanggang tayo ay lumaki at makapagtapos ng pag-aaral hanggang sa magkaroon tayo ng sariling pamilya at mga anak. Non-stop ang ginagawang pagtulong niya sa mga anak. Our mother is a gift from God. Wala siyang katulad at walang kapalit. Walang retirement. Walang nagre-retire na ina. Walang kasabing, I'm done. Walang kasabing, pagod na ako. Subalit maraming anak ang walang utang na loob na hindi marang makapagsabi ng pagmamahal sa kanilang ina. Mapalad ang mga anak na lumaki ng mayroong magulang. May ina. May mga bata pong isinilang na hindi nila nasilayan ang kanilang ina sapagkat maaga pa lang ay namatay na sa panganganak. Maraming bata ang lumalaki sa bahay ampunan. Totoo po yan. Kaya maraming anak ang tinatawag na juvenile delinquents. Walang nagagay. Walang sumusuporta. Maraming matatalinong anak hindi makapag-aral. Walang magbibigay ng financial support, morally and spiritually. So mapalad ang mga anak. Mapalad kayo na may mga ina na ginagabayan kayo. Kahit kayo ay 100 years old na. Nanay, kailangan po namin ng tulong. Isang daang taong ka na, nanay pa rin ang iyong parang ganun. Kasi yung nanay niya, 150 years old. At yung nanay niya, may lulo pa rin. Buhay na buhay. Pasing-pasing. Mayroon bang ganun? So, mapaladan ng anak na may nanay. Yan. So, sa pagtatapos, sabihin niyo sa inyong mga magulang, ama at ina na mahal niyo siya. Yakapin ninyo hanggang palaging ipanalangin na humaba pa ang kanilang buhay. Tanda natin yan. Huwag hingi ng allowance. Hingi ng pera. Paminsan-minsan, bibigyan natin sila. Tulungan sila. Sapagkat inarga kayo ng inyong mga ina nung kayo maliit pa. Kayo naman ang aruga sa kanila sa pagdating na sila yung mahina. Amen? So, yan ang natin gawin. Pasalamatan ang ating ina. At tayo tumayo at ating pong awitin ang awit paanyaya. Alalahanin natin na ang araw na ito hindi lamang upang ating pasalamatan ang ating mga ina, kundi pasalamatan natin yung naglalang sa ina at ama na yun ang Panginoong Diyos na may lalang ng langit at lupa. At sa araw na ito, bilang pasasalamat sa Diyos sa mga ginawa niya sa atin, sa nagbigay sa atin ng mabuting ina, mabuting ama, ay tanggapin natin siya sa ating buhay sapagkat ang araw na ito ay araw ng kaligtasan. So kung kayo'y huwag na natin sasabihin, later I will accept Jesus Christ. Tomorrow I will accept Jesus Christ. No later, no tomorrow. Because you don't know
your time. Life is too short. Anytime God will take us away. Ngayon, ang oras upang tanggapin natin sa bilang ating tagapagligtas at Panginoon sa ating buhay. Awitin natin ang awit panyaya. At habang inaawit ang awit panyaya, inayayahan ang sino man sa atin na hindi pa tinatanggap ang ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng confession, papapahayag at bautismo sa tubig. Tatanggapin natin siya. At sa unahan, pumunta tayo doon sa ating minamahal na pastor ni sa brother Tito Piñas na siya magpapahayag sa inyong pagtanggap. Gawin na natin. Sa'yo